Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga. Dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw naman. Yan, good morning classmates. Kasama nyo ngayon si classmate Kay. si classmate Regina. At si classmate Megan. Ayan, so good morning. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung bakit kahapon, last week, ang napag-usapan natin ay yung right timing, ganyan. So, ngayon naman, parang pag-usapan naman natin kung gaano kung bakit nangyayari nga ba ang isang bagay, 'di ba? So parang yung man kasi parang laging yung tao 'di ba, lagi siyang merong nature na alamin kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay, 'di ba? Parang alamin yung dahilan kung bakit nangyari to, bakit hindi nangyari to, 'di ba? Ayun. Tapos may mga taong nagdadahilan, may mga tao na nagdadahilan lang, 'di ba, na maggagawa lang sila ng excuses kasi nga may mga tao na gustong malaman yung reasons kung bakit. So may mga tao naman na mag-make up ng reasons para ibigay dun sa mga tao nagtatanong, 'di ba? Tapos yun, for example, kapag nalilate, 'di ba? Na Tama yan, lagi na lang sinasabi na aksidente ang lahat ng bagay, ganyan. Kawawa naman yung word na accident na hindi nagagamit ng tama. Ayan, tsaka I think yung isa pang manifestation ng yung people always wanting to find out the reason why. Kaya nga tayo may mga myths, may mga folklore kasi gusto nating malaman bakit ba ganito may mga natural phenomenon. Kaya yung mga tao noon gumawa sila ng mga stories para magkaroon ng parang acceptable reason kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Totoo yan. Tsaka yun nga, yun yung sinasabi ko kanina, diba, excuses. Minsan, yun, sinabi mo, gumagawa ng mga folklore, myths, ganyan. Minsan yung mga tao, gumagawa na lang din ng mga kwento para gumawa ng dahilan, diba? Lalo na kunwari kapag nalilate yung tao, gagawa siya ng reason kung bakit gagawa siya ng reason kung bakit siya na late or kung hindi tama, 'di ba? Or kapag kunwari hindi mo nagawa ng maayos yung trabaho, 'di ba? Tsaka meron isang quote na siguro, Starting Over Again na movie. Ayun, sabi nga ni I deserve an explanation, I deserve an acceptable reason. Yun. Sabi ni Piolo kay Tony dun sa movie na yun. Oo, tama, classmate Regina. So, yun, 'di ba, parang para sa atin mas madali na ipagpatuloy na gawin yung mga bagay or kung ano man yung ginagawa natin ng mas may malinaw. Kung alam natin kung ano yung rason, 'di ba, kung bakit natin ginawa. Kasi ang hirap kapag may ginagawa kang isang bagay pero hindi mo naman alam kung para saan o para kanino mo ginagawa yun, 'di ba? So parang madalas kailangan natin alamin kung ano yung reason behind o ano yung reason kung bakit nga ba natin siya ginagawa, 'di ba? So ano bang masasabi niyo doon, classmate Regina or classmate Megan? Kapag alam kasi natin yung reason behind sa lahat ng mga bagay na nangyari, ganyan, alam natin kung ano yung gagawin next. Kunyari, kung nagkamali man tayo before, alam na natin kung paano natin mapupunan yung mga mali nating nagawa para maging better tayong person in the future. Tama yan. At dahil sinasabi nga na everything happens for a reason, ay meron tayong reason kung bakit tayo ay merong special guest for today. So, hello! Pakilala po tayo. Hello. Good morning, everyone. Good morning to our listeners. I'm Lorraine Soldevilla. You can call me Sho. I graduated from the University of the Philippines, Diliman, just this year with the course Sociology. So, thank you very much for inviting me to take part of the program. Ayun. So, welcome, classmate Sho. So, yun Thank nga, you. graduate siya. Kakagraduate lang niya ng dito sa UP Diliman ng Sociology. Yes, tanda na. Well, hindi pa. Siguro masyado ganyan. Ako din, wow. So, yun. Questions lang. Ano yung mga naging inspiration or reasons mo kung bakit ka nagsusulat? Well, in the past, usually, syempre, as teenagers, maraming that I think that's the phase na we're very, tawag dito, I guess, emotions overcome us. And so, people have different kinds of
or they have different means of expressing their Mm-mm. emotions. So for me, the outlet that I chose was poetry and Mm-mm. story writing, if I may call that story writing. Mm-mm. So karamihan kasi sa atin sa kanta, sa pagpipinta, Mm-mm. kung may gusto tayong iparating sa nakakaramihan. And sa akin, ang nakita kong pinaka-komportableng paraan ng pagpapahatid ko Mm-mm. ng mensahe ay sa pamamagitan ng poetry. So, that's one. I'd like to share a message to everyone. Siyempre, those are the moments na gusto mong parinig sa crush mo in the most subtle. Yeah, we've all been there. So that's one of the reasons why I think I continue to write. Mm-mm. And of course, not only to share a message, but for them to remember it and to share it with other people as well. Classmate siya, hindi mo ba na-consider na di ba sociology yung course mo? Parang, Yes. hindi mo ba na-consider na magsulat, ay kumuha ng course na related sa writing, like creative writing or sa College of Arts and Letters, ganon? Well, when I was in my first year in college, I don't know kung if English one qualifies as that. Mm-mm. But kasi hindi naman sa hindi ko siya sineryoso, Mm-mm. pero I don't want my writing to be as kumbaga tedious as research. Yung parang required siya na magsusulat ka everyday. Kasi it's something Oo. you do out of passion or Mm-mm. you treat it as a pastime. So, I guess, ayoko maging ganun din yung pagtingin ko sa poetry. So, as much as possible, hinihiwalay ko siya from academic. Mm-mm. Ayan, tama nga. Sabi nga ni classmate Shaw na we write to express an emotion or idea. Ako, nagsusulat ako para to wrestle all the demons na meron kung ano man nasa loob ko, ganyan. Para Wow. malabas ko. Oo, totoo yan. Yung mga nararamdaman ko, excuse me, yung mga nararamdaman ko, ganyan. Ikaw, classmate Reg, paano ba, how do you see writing? Well, ako naman, classmate Megan, I write kasi, first, yung similar reasons, gusto ko rin ma-express yung sarili ko. Tsaka, I find kasi na kapag nagsusulat ako, parang nagiging mas, klaro yung mga bagay-bagay pagkatapos kong magsulat. Kasi, Mm-mm. parang on paper, parang, okay, parang nakikita ko na, petty lang pala yung problem ko. And at the same time, parang dahil dun sa negative or even positive emotions kong yun, nakalabas ako ng something na, nakagawa ko na something productive. Like, Mm-mm. yun nga, yung, like classmate siya, nagsusulat din ako ng, poems. Mm-mm. Ayun. So, classmate show, balik tayo sa'yo. Anong mga genre ba ng tula or short stories yung sinusulat mo? Well, sa poems na ginagawa ko ngayon, they're dominantly romance yung Mm-mm. niya, dun siya napapatungo. But kasi there are also periods when I have writer's block and so natitigil din yung romance sa buhay ng isang tao. Mm-mm. There are times you have to move on, when times you are disappointed. So whenever I feel a bit sad, I try to write horror, but I admittedly I fail. I fail dun sa na yun. So yeah, romance, horror, angst, Mm-mm. because that's that really Teenage characterizes angst. the teenage years. Yes, Oo. yes. So yun yung mga ko sa ngayon. Yeah. Yung pati ba yung mga short stories mo, ganun din? The short stories I have made, well, kasi I'm not sure if everyone is familiar with this, but I write fan fictions. So, Anong I was- kinds of fan fiction yung sinusulat mo, classmate show? it's based on series minsan, so anime, manga, because I'm a dork like that. So I write stories based on actual fictional characters. So for example, sa Naruto, Prince of Tennis, so it's usually humorous yung content. Okay. Ayun, so madami madami rin palang genres yung sinusulat mo, di ba? Hindi lang, di ba? So, yun, yung bigyan mo naman kami ng onting teaser tungkol dun sa, i-feature natin na tula mo mamaya, yung Days Filled with Melancholy. Tungkol ba, pahapyaw lang kung tungkol saan ito. Well, just a brief background on that poem. I wrote that when I was 16 years old. Mm-mm. And it was during the time when I was a bit, well, not really bit, kasi all of the people who read that, sorry,
read that poem, said, ang dami daw hugot, ang dami daw feels. Uh-uh. So that was the time when I was separated from someone that was very dear to me and very special to me. And whenever that happens, I usually don't rant dun sa tao na hiwalay sa akin, but I write on my Isusulat. own. Okay. So that's, I think, that's the expression of my own soul on how it becomes, well, not totally depressed, but it becomes very despondent when the presence of the person you love is of course not around. So, Ayun. So, napakinggan natin yung pahapyaw dun sa tula ni Classmate Show na mapapakinggan natin mamaya sa second segment. So, kung kayo ay may talento tulad ni Classmate Show sa pagsulat ng mga tula, maikling kwento, essay, radiodrama o mga awitin, Maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Tsaka mga classmates, wag niyong kalimutan sagutan ang ating In the Spotlight question of the week na dapat bang lahat ng bagay ay may dahilan? Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw naman. Kasama nyo pa rin si Classmate K. At si Classmate Megan. at si classmate Regina. At syempre kasama pa rin natin ang ating special guest for today, si Classmate Sho. Okay, thanks. Ayun. So, ngayon nga, kagaya ng sabi natin kanina dun sa unang segment ay i-feature natin ang isang tula na isinulat ni classmate Lorraine Soldevilla. Si Classmate Sho. So, ito na nga ang kaniyang tula na Days Filled with Melancholy. I saw each star in the sky, sparkling with brilliant light. But happiness did not come to my sight. I fell into a trance, reminiscing the times when my heart was in joy, flying like a newly freed bird. But each minute is like a knife that stabs me at the back, blood rushing down my pale skin. I feel nothing, for my days are filled with melancholy, because you are not with me. Walking alone in the darkness of the midnight, beautiful memories of ours slowly flowed through my mind. I miss the feeling of being loved, the feeling of being in your arms. I miss the look in your eyes, times when you brought heaven in this land. To run, scream and dream, that's what I want to do. I have been left in the vicinity of loneliness. I am held in solitude. A burning sensation runs through me, squeezing my hopes and pain. Where are you? I wonder as I search for thee. But each day is like a spear that hits me straight in the heart. Agony, yearning, they never left me. For my dreams are filled with melancholy, falling into the depths of misery. At yan na nga yung tula ni Classmate Sho na Days Filled with Melancholy. So, yun. Para sa ating mga host, Classmate Regina and Classmate Megan, ano yung una nyong naisip or ano yung naisip nyo habang binabasa yung or napapakinggan yung tula ni Classmate Sho? Nung narinig ko yung tula ni Classmate Sho, yung una kong naisip, yung persona natin, parang naka-confine siya sa emotions niya. Hindi niya alam kung nasa na yung lover niya, ganyan. Hindi niya alam what happened, what went wrong, kung anong nangyari ba sa relationship nila, ganon. Ikaw, Classmate Regina. Parang nasabi na rin ni classmate Megan yung lahat. Pero yung basically, kita naman din sa title na Days Filled with Melancholy. So, kita yung lungkot. Tsaka, very vivid yung imagery ng
lungkot niya, yung para siyang yung sa music video, yung naglalakad na mag-isa, tapos umuulan, parang ganun yung vibe ng tula. Ako din, parang yung lungkot talaga ay makikita mo. Hindi lang niya basta sinabi na malungkot yung 'di ba? Kundi may talaga may images na ginamit at doon sa images na yun mo makikita yung lungkot. So, kay classmate Sean naman, anong naisip mo or bakit what made you come up with such a sad poem? Well, first of all, I'm inclined to agree with your interpretations, classmate Kay, Eugene, Megan. I think that you have already explained it very well. Well, it's really sad and that very that heartfelt reading when I reminisce nung time na sinulat ko yan. Parang naramdam ko to, parang ang emo ko pala noon. Bumabalik ba yung sakit? Wow. Hindi na. Bumabalik yung yung thought na ridiculous na yun. Just kidding. Pero kasi I think in our society or rather in our age, grief or loneliness is something that is somewhat not overrated but I think is underrated, na parang pag malungkot ka, sabihin ng tao sa'yo na, hindi, mag-move on ka na, o parang ang emo mo naman. But I believe that loneliness is something that you should process in your at your own pace. Kumbaga, hindi siya yung minamadali sa iyo kasi kasing lalim siya ng kasiyahan pag nararamdaman mo kung gaano kasaya, mas nararamdaman mo din pag lalo ka nalulungkot. So, this poem, I believe it's an instrument to express one's loneliness and how a person goes through that. Because kasi syempre, I'm not saying that this one is parang suicidal siya, but this is a phase. People have to understand that people get lonely and they have the right to admit it. So, they have their freedom to express and to go over through it like a normal person, that they shouldn't be ashamed of it. So, yun. Ayan, tulad ng nabanggit ni classmate Shaw, yung I agree with what she said, na parang yung tingin ng society sa negative emotions like sadness ay yung dapat mag-move on na. Pero 'di ba, like ito, you were able, because of the negative emotions, you were able to produce a beautiful poem at other people like kunyari si Taylor Swift sila yung mga nakakapag-produce pa ng they were able to do something productive with yung negative feelings nila. Tas ayun, other people can relate to it then. Ayun, merong song na pumasok sa isip ko habang binigay yung poem na yon. Okay. Sige, go lang. Sa P-pop love song. Ano bang nangyari sa ating dalawa? Akala ko tayo noon ay iisa. Ako bang siyang nagkulang? O ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Sorry, wala talaga ako sa tono. Pero yun nga, 'di ba, yung yun nga, may mga kanta or may mga tula o works of art na napoproduce nga dahil sa iba't ibang emotions na nararamdaman ng mga tao. 'Di ba? Usually yun naman yung ginagawang tuntungan ng tao para makapag-produce, 'di ba? Kung ano yung currently na nararamdaman niya, 'di ba? So yun, parang may sinasabi na 'di ba, may saying na expect less, hurt less. Parang may sinabi nga, naalala ko tuloy, may sinabi si Shakespeare na expectation is the root of all heartache. Yeah. So 'di ba, parang kasi kapag pag hindi ka masyadong nag-expect, parang hindi ka naman masasaktan kasi wala kang expectation. Pero 'di ba, if you keep expecting less, parang magiging somehow pessimistic ka pag 'di ba? So parang instead of being sad na nalungkot tayo na hindi ito nangyari or natapos ay nawala na to, hindi ito nagawa, 'di ba? Parang tingnan natin kung ano ba yung bright side. Parang ano yung magandang nagawa nito sa atin, 'di ba? Sabi nga ni Dr. Seuss, may quote siya na, don't cry because it's over, smile because it happened. Yun, 'di ba? So, ikaw ba, classmate, so after nung phase na to or after mong masulat yung tula, ano bang nangyari or ano?
Kamusta ba? Well, after niya, napasulat ako ng 14 more na tula. Wow! 14 more. But I'd like to share na there are actually studies that say that yung mga taong nagsusulat, they actually recover faster than those who don't. Yung mga may diagnosed with depression, it's been proven na kapag nasusulat mo siya or na-chaton mo, it's a way for you to release emotions. Kumbaga, catharsis, I'd like to think. And also, one of my favorite philosophers and also poet, Friedrich Nietzsche, also said that, well, I cannot remember his exact quote, but he conveys that loneliness is something you can use to transform creativity into a useful output such as poems. So, from loneliness, may nag-stem dyan na creativity. So, marami sa atin na malungkot, pero dun sa stage na yun, dun sila nakakapagsulat ng kanilang mga obra maestra. So, I think loneliness, after all, is not that negative as an emotion because it's a very strong motivation for a person to come up with the best expressions that he or she has in his or her mind. I have a question, classmate Sho. Yes, Kasi diba nabanggit mo that you write mostly for yourself, pero na-try mo na rin ba like magsulat for others? Like yung emotions ng ibang tao, yung voice ng mga voiceless. Have you also tried doing that na rin? Or considered? Yes, classmate Regine, I've also tried doing that because I have other friends na they read my works and then they'd say na, gusto ko magparinig sa crush ko. Sulatan mo nga ako ng tula. So, they're the one na, kasi right now, yung vessel ko or like my kung saan ko siya napapublish is through Facebook. So I usually tag my friends when I write something for them. But it's not only limited to romance. I had this one poem and I forgot already yung exact lines, but it's called Little Bleeding Maria. It's dedicated to the children of war who lost their parents in a very tragic situation. And I know that at their kumbaga when at that age, yung cognitive processes nila, I guess, and I'm not generalizing, but they don't have the capacity yet to come up with the poems like that. So I tried writing for them, and in the future, I want to write more about the environment. Because poetry, kasi unlike short stories na, of course, they're all engaging, but poetry is something na parang stanza, medyo maikli lang. Pero with that, yung short lines na yun, meron ka nang masasabi na malakas yung impact din sa ibang tao. Totoo yan. So, nabanggit mo kanina yung Little Bleeding Maria. Naalala ko na feature na din siya dito. Nung time na yun. So, yun. Dahil nga parang kanina pa natin pinag-usapan yung dahilan ng mga tao sa pagsulat, ganyan, whether it be loneliness or other emotions na tinatransform nito into something creative, diba? Or yung mga masterpiece natin. So, in relation naman dito, sagutan natin ang ating In the Spotlight question of the week na, dapat bang lahat ng bagay ay may dahilan? Ayan. So, mamaya ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. At syempre, kung kayo pa rin ay may talento sa pagsulat ng mga maikling kwento, mga tula, essay, radiodrama o mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama nyo pa rin si Classmate K. At si Classmate Megan. at si classmate Regina. At syempre, nandito pa rin ang ating special guest na si Classmate Sho. Yo. Ayan, so kanina, isang tula yung na-feature natin na ginawa ni Classmate Sho. Ngayon naman, isang short story na ayaw magpakilala nung writer. So, anonymous yung writer. Ito na yung kanyang maikling kwento na bakit nga ba tayo nandito. Bakit nga ba tayo nandito? Hindi ka na dapat pumunta. Sabi sa'yo, pinatad ko na pangako ko. Ang laki ng ngiti ko nang marinig ko ang malalim mong boses. Hindi ko lang pinahalata sa'yo. Ayoko kasing magmukhang mahina.
Nilipat mo ang radyo mula sa paborito mong istasyon sa istasyon na gusto ko. Alam mo pala, alam kong hindi lang kalahating oras ang aabutin ng pagpunta mo. Ngunit narito ka. Rinig natin ng malakas na ulan sa labas, sabay sa indayog ng windshield wiper. Ang manlalamig kong mga kamay, lalo pang pinatindi ng nakatapat na aircon. Samantalang ikaw, kalmadong nakaupo sa harap ng manibela. Nagkakwento, hindi ko mapigilang mapansin ang iyong mga mata na nasa likod ng suot mong salamin, kumikinang dahil sa liwanag ng buwan. Bakit nga ba tayo nandito? Ilang buwan na ang nakalipas. Kinailangan ko pagupitan ng aking mahabang buhok. Nag-aalangan ako, baka hindi bagay. Sabi mo, dahil doon, mas napansin mo ako. Bakit nga ba tayo nandito? Madali lang noon. Lagi tayong magkausap, madalas nagkakadikit ang mga braso kapag naglalakad. Gustong-gusto kong naririnig ang halakhak mo sa loob ng bulang kinalalagyan natin dalawa. Siguro, alam mo na kinalaunan, kailangan may magsalita. Ngumiti lang ako. Siguro'y matagal mo na ring alam na parehas tayo ng nararamdaman. Bakit nga ba tayo nandito? Naalala ko isang araw, nagkwento ka. Gusto mo kamo kapag malakas ang ulan. Gusto mong naglalaro sa ilalim ng mga luha ng kalangitan. Napailing ako sabay tawa. Nakita mo pala ang dala kong payong. Umuulan din nun. Sabi ko, ayokong mabasa. Bakit nga ba tayo nandito? Tumakas tayo sa klase isang beses. Tayong dalawa lang. Sakto, di pumasok si sir, kaya malinis ang pasensya natin. Pagkatapos noon, natid mo ako sa bahay. Tinanong mo kung pwede mo na lagi gawin yon. Sabi ko, ayokong masanay. Bakit nga ba tayo nandito? Parang kailan lang nung sinubukan mong hawakan ng kamay ko. Hindi kita pinayagan. Sabi ko, ayokong may magbago. Tapos nun, hindi mo na ulit sinubukan. Bakit nga ba tayo nandito? Narinig ko ulit ang radyo. Napatingin ako sa'yo. Nakangiti ka. Di ko namalayan. Nakatitig na pala ako sa mga kamay mo. Bigla akong naging interesado sa buhos ng ulan. Hindi na ako nagulat nang bumaba ka. Walang makakapigil sa'yo gawin ang gusto mo. Hinatak mo ako palabas. Nalimot ko na may dala pala akong payong. Sabay tayong tumakbo sa ulan. Wari, mga walang muwang. Pinagtinginan tayo ng mga tao. Nakakunot ang mga noo nila. Pero wala akong pakialam. Dahil hawak ko na ang kamay mo. Basa nga lang tayo. At yun na nga yung isang maikling kwento na ang title ay Bakit nga ba tayo nandito? So, mula sa isang medyo malungkot na tula kanina, ngayon naman ay mako-consider siya na masayang kwento, di ba? Oo. Ayun. Kilig moments. Oo, kilig moments nga, di ba? So, parang para sa, sa inyo, classmate Regina, classmate Megan, and classmate Sho, ano yung mga una nyong naisip or una nyong naisip nyo or naramdaman nyo habang binabasa yung story na yun? Well, ako, classmate K, yung naalala ko kasi yung parang may sinabi sa dati na parang love is like math, yung merong parallel lines, asymptotes, basta may mga ganun. Tapos parang yun, naalala ko yun kasi yung for the most part, parang para silang yung, asymptote, di ko sure asymptotes yata yun, yung basta palapit sila ng palapit, pero never na, nag-intersect. Hanggang sa, dun nga, sa dulo, yung nagsimula na nga yung, story nila together. Ayun.
Ikaw, classmate Megan. Nung una kasi, hindi malinaw kung ano ba yung status nilang dalawa, ganyan. Ang hirap din kasi mag-assume minsan, parang binibigyan ka ng mga, motibo, ganyan. Pero hindi naman malinaw. Yung iba, torpe lang, ganyan. Mag-a-assume ba ako? O kapag nag-assume ba ako at na-fall ako, may sasalo ba sa akin? Ang daming hugot. yung mga ganong tipo. Kasi, mahirap kung hindi malinaw kung ano ba yung, kung anong status ba meron kayo. Kasi yung iba mga pa-fall lang, ganyan. Pero yung iba naman, totoo naman talaga yung motibo. Gaya nga ng, pwede ko rin siyang ma-associate sa math. Yung, para sa iba, yung love, it's like a theorem to be proven. Pero yung, Sige. pero para sa akin, kung ako tatanungin, mas gusto kong sinasabi sa akin kung mahal ba ako o hindi. Ganun, para malinaw, para hindi na ako umasa. Daming hugot ni classmate Megan. Ikaw, classmate siya. From to tawag dito, mga paasa. Noon, nung take ako ng math, umaasa akong papasa ako. Well, anyway, I guess yung una, medyo, akala ko existential question siya na bakit nga ba tayo nandito, as in bakit tayo nag-exist sa Earth. Pero, ayun pala, love story din siya. Well, it's good na at the end, naging mukhang si girl ay nag-give in kay guy. Kasi nung una, di ba, parang dalagang Filipina, wag mo akong salingin. Pero, ayun, kasi sa tingin ko, pag may mga, siguro crush tayo, halos lahat ng actions nila is kumbaga, in great scrutiny. Kasi di ba, minsan titingin yung crush mo sa'yo, tapos interpretation mo, shit, baka babalik niya na yung feelings ko. Pero yung pala, may mga hindi, meron pa, parang, mahilig tayong mag-read between the lines. Kaya minsan assuming ka lang, gano'n. Pero I like how this author, hindi ko alam kung, girl or boy siya, regardless of the gender, is makikita mo na sa pagsusulat niya, ay pinapahalagaan niya yung bawat segundo, bawat moment na magkasama sila nitong crush niya, hanggang yun nga, dun sa moment na para silang mga bata naliligo sa ulan. Napakaganda na pinapahalagaan niya to at natatatak sa kanyang puso't isipan kung gaano kasaya siya sa piling ng minamahal niya. So, yun pa ulit-ulit nga tinatanong dun sa kwento, yung bakit nga ba tayo nandito? So, kayo ba, tinatanong nyo sa sarili nyo yung tanong na yun minsan? Ano ba? Ako, classmate kaya, tinatanong ko yan minsan, yung parang, anong ginagawa ko dito? O pero iniisip ko na rin, sabi rin kasi sa akin ng magulang ko noon na, dapat, kung ano man yung ginagawa mo, dapat meron siyang kinalaman sa goals mo later in life. Kung hindi naman siya makaka-contribute sa, mga pangarap mo, parang, ask yourself, parang, so, ba't ko nga ba ito ginagawa? Anong ginagawa ko dito sa commitment na to? Or, this is just a distraction, ganun. Yung iba ba? Ikaw, classmate siya? Well, sa akin, I guess, hindi lang naman siguro tayo mismo yung nag-wonder. Parang, nagde-delve din yung iba into this discussion. Hence, meron tayong mga theories na such as Big Bang or yung creationism or yung evolution. Maraming I guess inherent na sa human nature na mag-inquisitive about our existence. So, we never stop asking why we're here, and we usually find our own ways to know our purpose. Nakikita nila sa presence ng isang tao. Mahal ko to, kaya mabubuhay ako para dito, para sa bayan, mga scholar ng bayan, na iaaling natin sarili natin sa pag-unlad ng may sarili-sarili tayong mga dahilan kung bakit tayo nandito, at maganda na malaman na hindi tayo tumitigil sa pagtatanong, ngunit hinahanap din natin ang mga kasagutan. Totoo yan. Tapos, siguro, kaya rin mahalaga kung bakit, may mga dahilan talaga tayo kung para kanino man yan, sa isang tao or sa grupo ng mga tao, sa pamilya, sa minamahal, sa bayan nga, 'di ba? Parang lahat ng to mahalaga para may purpose tayo kung para sa natin ginagawa, kasi parang ang futile lang ng lahat kung ginagawa mo isang bagay pero wala rin naman palang purpose, 'di ba? So parang meron nga isang quote si Tony Robbins, setting goals is the first step in turning the invisible to visible. So, ano bang interpretation nyo doon? Kailangan siguro alam natin kung saan papunta. Hindi man natin alam kung saan
hindi man natin alam kung saan tayo dadalhin ng tadhana natin, pero at least meron tayong goal, meron tayong vision kung saan tayo papunta, ganun. At saka, in writing nga, 'di ba? It is a tangible representation of our emotion, of our knowledge, ganyan. Kapag meron tayong mga goals sa buhay, mas maganda kung sinusulat natin. Yun yung ginagawa ko kapag meron talaga akong gustong ma-attain, sinusulat ko siya, at least kahit sa pagsulat ko, nagkatotoo siya, naging tangible siya, nakita ko siya, ganun. Ikaw, classmate Reg? Ako, kasi I read this book once, yung The 7 Habits of Highly Effective Teenagers by Sean Covey, I think. Yung isa doon, begin with an end in mind. So, parang like when you're traveling, di ba merong map? So, parang, okay, nandito ako sa point A, tas gusto kong makarating sa point B. So, at least alam mo na okay, dapat lahat ng gagawin ko, makakatulong para makarating ako sa point B, hindi yung kung saan-saan ako makakarating. Ayun. Okay, so last question na siguro for now. Sa tingin nyo, bakit kailangan nating tanungin yung reasons behind sa mga nangyayari? Ikaw, classmate Sho, why do you think asking for the reasons why is important? Ganun. Sa akin, classmate Kate, tingin ko importante na you know the reasons also why we're asking. Kasi, yun nga, yung, di ba parang nabanggit mo nga kanina, parang ang futile ng mga bagay kung parang sunod-sunuran ka lang. Isipin mo para kang puppet na ginagawa mo nga ito, meron kang na-achieve. Pero para saan? Nararamdaman mo ba na ma-maximize mo yung potential mo as a human being kung wala parang hindi rin naman to nagme-make sense sa iyo. So, sa tingin ko, bilang tayo yung nabigyan, I guess, nung faculty of language na nakakaintindi tayo at mas yung order of, kumbaga, yung uri ng mga tanong na tatanong natin sa sarili natin ay mas nakakataas kumpara sa ibang, siguro, mga dogs or cats or other of animals. I think that's something na dapat pahalagahan natin at hindi tayo tumigil sa parang, kumbaga, common sense. Mas maganda na, siyempre, dito rin sa atin, yung disiplina natin sa universidad, ay maging critical tayo sa pag-iisip natin. Wag lang tanggap ng tanggap. Dapat alamin din natin kung bakit ganito ang order ng mga bagay sa lipunan. Ayun. So, yun nga, di ba? Parang may quote nga ulit si Walt Disney, sabi niya, we keep moving forward, opening new doors and doing new things because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths. So, yun nga, di ba? Parang yung pag-alam naman natin sa mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay at yung pagkakaroon mismo ng dahilan kung bakit natin ginagawa yung lahat ng ginagawa natin. Ay, ito yung parang para sa future or sa kinabukasan kung ano man yung gusto nating patunguhan, diba? So, syempre, dahil pinag-uusapan na lang natin yung mga dahilan ng mga bagay-bagay, atin ang sagutan ng In the Spotlight question of the week na, dapat bang lahat ng bagay ay may dahilan? Ayan, sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang In. Ikaw naman, Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmate. Kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Ikaw naman. At ito na ang ating In the Spotlight. In the Spotlight. Sabi ni classmate Robert James De Roque, ideally, oo, pero may mga bagay ay... Ito pala muna ang ating In the Spotlight question of the week na dapat bang lahat ng bagay ay may dahilan? So, yun na nga yung sinasabi ko kanina na sagot ni classmate Robert James De Roque na ideally, oo, pero may mga bagay kasi na nangyayari lang. Halimbawa, nagmahal ka tapos tinanong ka, bakit mo siya mahal? Kailangan ba ng dahilan doon? Hindi, cause some things are just meant to happen. In the Spotlight. Sabi naman ni classmate Dave Gino,
Oo, di ko pa nararanasan ang magmahal pero sa tingin ko naman, may mga rason pa rin kung bakit ang tao nagmamahal at magmamahal. Hindi pwedeng wala. In the spotlight. Sabi ni classmate Mary Joy Fernandez, minsan sapat ng dahilan na ito ang sinisigaw ng utak at ibinubulong ng puso mo. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Steph Nugget Hidalgo, oo, kasi hindi mo naman gagawin yung isang bagay kung wala namang dahilan. Kaya nga pinagdedesisyonan at pinag-iisipan natin yung mga galaw natin. At kaya nga madalas din na pinagsisisihan natin yung mga spur of the moment actions natin. O, ako lang ba yun? Ha, ha, ha. Pero pagdating naman sa love, I guess meron nga. Pero di lang natin ma-figure out kung ano yun. There's just something about him or her, and you can't assemble the 26 letters to describe that something. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Dale Calanog, siguro gusto natin yung may dahilan ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nag-e-equate ang pag-alam sa reason sa pagkakaroon ng closure at resolution ng mga bagay. Kung ano na ang gawin mo sa reason na yan, ayan ang dapat mong pagnilayan. Char. At ito ang In the spotlight. At yan ang ating In the Spotlight. So, kayo naman mga classmates, dapat bang lahat ng bagay ay may dahilan? Para sa akin, oo, kasi nothing is random, I think. Mm-mm. So, even if it doesn't make sense now, Mm-mm. siguro like 5 years from now, parang makita mo rin na kaya pala nangyari yung mga yun. Mm-mm. Ikaw, classmate Megan. Oo, para sa akin lahat ng bagay ay may dahilan at maswerte ka na kapag nalaman mo at kung alam mo kung ano yung dahilan or purpose mo kung bakit mo ginagawa yon, ganun. Parang it's quite liberating and freedom para sa kasi alam mo yung kung saan ka pupunta, alam mo kung ano yung purpose mo. Ayun. Ikaw, classmate Sho. Sa akin, from a rationalist point of view, I think dapat nga talaga ay lahat may dahilan. Pero the human mind is very limited and it can only question so much in a given point of time. So I guess ang magandang bagay dyan is that we don't stop at nothing. Na kahit alam natin, ito pa lang ang alam natin ngayon, ay nagmo-move on tayo doon at hindi tayo tumitigil sa pagtatanong pa kung what is out there. So, yun. Maraming salamat, classmate Sho, sa pagbisita sa amin ngayon dito Maraming sa Ikaw salamat Naman. din. At yan mga classmate, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ako ang inyong classmate na si Kay. Classmate Megan. At classmate Regina. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw Naman. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.